Hating gabi, tahimik ang buong baryo, maliban sa huni ng kuliglig at paminsang alulong ng aso. Si Liza, bagong lipat sa probinsya, ay nagising sa kaluskos mula sa likod ng kanilang bahay. Akala niya ay pusa lang, pero nang lumapit siya sa bintana, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya at isang anyong gumagalaw sa dilim. Hindi niya makita ng malinaw, pero kita ang mahahabang buhok nitong halos sumayad sa lupa at ang payat na mga braso na tila kumikilos na parang gumagapang. May narinig siyang mababang ungol, parang pinipigilan nito ang sarili na umupo. Kinabukasan, kinuwento niya sa kapitbahay na si Mang Nestor ang nakita. Bigla itong natigilan. "Iha, kung may maririnig ka ulit na ganon, huwag kang lumapit at huwag mong bubuksan ang bintana. Aswang yan." Kinabahan si Liza pero inisip na baka biro lang ito hanggang sa dumating ang ikatlong gabi. 2:00 ng madaling araw, muling nagising si Liza sa parehong kaluskos, ngunit mas malakas. Ngayon, may kasama ng mabigat na hininga. Sumilip siya sa pagitan ng kurtina. Doon niya nakita isang babaeng payat, may mahahabang kuko na parang kutsilyo at mata na pula sa gutom. Dahan-dahan nitong itinataas ang muka at tumitig direkta sa kanya. Ang bibig nito ay bumuka at mula roon ay lumabas ang isang mahaba, madulas na dila na parang ahas. Tumakbo si Liza palayo sa bintana at nagtago sa ilalim ng mesa, nanginginig. Mula sa labas, narinig niya ang tunog ng bubong nilang unti-unting tinutuntungan. May biglang kaluskos sa itaas, parang may kumakaskas. "Liza," isang tinig na malalim at parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. At bago pa siya makatakbo, may malakas na kalabog mula sa bubong. Ang huling narinig niya ay ang tunog ng mga kuko sa kahoy at isang mahabang, nakakapanindig balahibong hinga mula sa loob na ng bahay.